Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon, and this is my devotion for today, June 11. And then topic po natin for today is ano ang pag-ibig na hindi mo kayang tanggihan, or yung irresistible grace. So, irresistible grace po refers to God's sovereign work in salvation. When He calls someone effectively, He also regenerates their heart, making them truly willing and able to respond in faith. While the term may sound like God is forcing people to believe, it actually means He transforms the heart so that a person freely and joyfully chooses Christ. It's not about coercion, but it's about God's powerful and loving intervention that breaks down resistance and awakens dead hearts. At the scripture for the day po is John chapter 6 verse 37. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive them away. So, irresistible grace. Ibig sabihin, yung love natin sa ating Panginoon is we cannot resist, or yung kumbaga yung joy, yung pagmamahalan na ating na-receive sa ating Panginoon is talagang umaapaw, and we can't resist yung pagmamahal or yung grace ng ating Panginoon, na kung saan tayo po dapat ay ng mga tao na nagkakasala is hindi na po nakaka-receive ng grace, kasi nga po hindi tayo deserving. Pero kaya nga po siya naging grace is kahit hindi po tayo deserving ng pagmamahal po ng ating Panginoon, ay ang ating Panginoon po ay binibigay pa rin po ito sa atin. So and kahit na po na tagpo dito, tayo po mga tao is patuloy po nagkakasala, and nilet down ng ating Panginoon sa ating mga sin na hindi natin po nawasan, or alipin pa rin po tayo sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon po ay nandito palagi. Ibig sabihin, nandito po siya lagi para gabayan tayo, and He never lets us down. Yung mga plano sa atin, the best. And i-relate po natin siya sa teaching for today. God's grace in salvation is irresistible. God's grace is not force or coercion, and God's grace leads to willing surrender. So, ibig sabihin, yung iba kasi sinasabi na, ay, bakit parang sapilitan naman yung Diyos nyo, or yung grace ng ating Panginoon. And of course, hindi po siya, never po siya naging sapilitan, dahil meron po tayong free will. Kaya nga po binigay po ng ating Panginoon yan is He doesn't want people to follow Him na parang robotically. Ibig sabihin, walang emotion, walang joy sa pag-follow sa Kanya. Of course, tayong mga tao is may will tayo na piliin si Jesus Christ o hindi, araw-araw, every second of our lives, diba? And for us to say na sapilitan yun is, diba, it's completely wrong, diba? Kasi kaya mo tayo may free will, and God gave us free will to choose between good or evil, or sa Kanya or sa kasalanan. So let us not make this hirap mag-English. So ibig sabihin, wag na po natin gawin tong mahirap, and let's not force our thinking on God na pinipilit niya tayo. Of course,
ang ating Panginoon is sovereign and lahat po ng bagay na meron dito ay likha niya. Kaya hindi po natin pwedeng put si God sa box sa ating idea or thinking. So, ayun lang po, ako si Calvin Quizon and this is my devotion for today, June 11. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po, and God bless.